For the meditation of the Word of God tonight, please turn with me to Ephesians chapter 4, verse 31. Efeso Kapitulo 4, versikulo 31. Ang sabi po dito, lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. May the Lord bless the proclamation of His Word tonight. Now, ang teksto po natin ngayong gabi, mga kapatid, mga kaibigan, ay naglalarawan sa kasalanan ng bitterness and resentment. Yung puot at galit, pagkamuhi. Ito po ay mga relational na mga kasalanan. The actual expression sa mga kasalanang ito ay matatawag po nating bad temper. At winarningan na po tayo ni Apostle Paul sa verse 26 patungkol sa galit. Ang sabi po ng verse 26, be angry and yet do not sin. Now, ang verse 31, elevated anger talaga ito. This is really anger at its worst. At ang tinutukoy po ni Pablo dito ay yung sumasabog na galit. At itong pagsabog ng galit na ito ay nakakapinsala sa mga relationships at nakakawasak ng pagkakaisa sa loob ng iglesia. Meron pong tatlong bahagi ang ating pag-aaral sa gabing ito. Una, the beginning. Pangalawa, the progress. At pangatlo, the culmination. At naway tulungan tayo ng Diyos sa ating pagpapatuloy sa pagbubulay-bulay ng kaniyang salita sa gabing ito. Dumako po tayo sa unang punto. The beginning, ang umpisa. Ang umpisa po ng lahat ng ito ay ang bitterness sa ating puso. Pagkamuhi sa ating puso. Resentment, mga kapatid. Grudge, bitterness. Sa bersikulo na ito ay kinumpare po ni Paul ang old man at saka ang new man. Yun po ang tema ng passage na ito. Hindi pa rin po tayo nawawala doon. Verse 22, Ephesians chapter 4. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. And then verse 24, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. And then verse 25 ay ginamit po ni Apostle Paul yung salitang therefore. It is a conclusive remark or concluding remark. Ang bagong pagkatao ay nilalarawan sa pamumuhay na may patience, meron pong forbearance, meron pong gentleness, merong meekness, merong love. In other words, bunga ng banal na espiritu. And yung old man, sometimes ay nakikita ito sa emotion na hindi po makontrol. Unbridled emotion, galit na sumasabog. And ang tawag po natin dito ay bad temper. Hindi po ibig sabihin na ang lahat ng mga unbelievers ay merong bad temper sa lahat ng pagkakataon. Pero ang totoo sa lahat ng unbelievers, ang kanilang puso is characterized by enmity. And this is not my description. This is the description of the Bible concerning the lost man. Ang kaniyang buhay ay nilalarawan sa pamamagitan ng salitang enmity. Ang enmity meron po sa puso ng hindi mananampalataya. He is in constant conflict with God, and he is also in constant conflict with his fellow men. At kung pag-aralan po natin ang kasaysayan ng mundo, wala pong tao dito sa mundo na walang kaalitan ever since. Walang exempted nito. Because our heart is characterized by enmity. First of all, towards God and towards one another. Titus chapter 3 verse 3. Itong hatred na ito, itong pagkapuot, pagkamuhi ay nasa bawat isa sa atin. Wala pong exempted. But this is the determining mark
distinguishing mark ng mga wala pa sa ating Panginoong Hesukristo. Titus chapter 3 verse 3, ang sabi dito, sapagkat tayo rin naman noong dati ay mga hangal, mga suwail, mga nalinlang, mga alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayawan na namumuhay sa kasamaan at inggit, mga kasuklam-suklam at napupuot sa isa't isa, hateful and hating one another. At ang kondisyon ng ating puso towards one another, madalas po ay sumasabog into passions of rage. At tingnan lang po natin, kung ang mga tao ay naipit sa traffic, nagdadrive, lahat na siguro ng malutong na pagmumura ay nandyan. Na dihado po sa shopping, hindi lang na asikaso ng maayos ng mga baggers doon at mga teller sa bangko, meron ng mga maanghang na pananalita. Sa workplace po natin, mga politicians, nagsisiraan sa isa't isa. They are in constant conflict with one another. And then yung racial discrimination, yung pag-aaway ng mga pamilya. Tingnan po natin ang nangyayari ngayon sa Middle East, sa Israel at sa Palestine. Grabe po ang hatred ng mga mamamayan towards one another. Hatred, rage upon other men. And in the case of the Middle East, they are doing it in the name of their God. Sinong Diyos kaya? They are doing it in the name of their God. Lahat ng ito ay nasa bawat isa sa atin. Now, meron pong babala si Apostle Paul patungkol sa bitterness na ito. Because this bitterness can explode. Maaari itong sumabog into fits of rage and anger. Ang Greek word na ginamit po dito is pikria. Ito po ay tumutukoy sa bitterness. Bitterness. And madalas sa Old Testament, ginagamit ito sa puso na naiinggit. Na kung merong pagpapala na natatanggap ang kapwa-tao, siya po ay nalulungkot. Hindi niya magawang matuwa sa pagpapala na nai-enjoy ng iba. He is resentful. He is envious. He is bitter. So ito po ang ginamit na Greek word to describe bitterness sa Ephesians chapter 4 verse 31. At itong bitterness na ito pong namumugad sa puso ng isang tao. At ang gumagatong po sa bitterness madalas ay ang kayabangan. Sinasabi ng tao na bitter ang kanyang puso is, I do not deserve this. Hindi deserving sa akin yung treatment, yung turing nila sa akin. I am constantly being overlooked here. Now, maaaring merong batayan ang grievance na ito. Pero kung ang grievance na ito ay hindi po tayo mag-ingat, ito po ay nagbubunga ng kasalanan. And kung ang ating puso ay punong-puno ng bitterness, si Satanas ay mabilis. Mabilis si Satanas, sasakyan niya yan, i-magnify niya yan hanggang sa tayo ay magkasala sa harapan ng Diyos. Now, kung tayo ay mananatili sa bitterness, palagi natin itong iniisip, palagi natin itong pinagbubulay-bulayan, itong resentment na ito ng ating puso ay lalaki, lalago at lalago hanggang sa ito po ay mag-explode. Ang tunay na tanda ng Kristyanismo ay pag-ibig, hindi po bitterness. Ang bunga ng banal na espiritu ay pag-ibig, hindi po bitterness and resentment. At itong bitterness and resentment ang nagpipigil sa ating pagpapamalas ng pag-ibig sa ating kapwa mananampalataya. Dahil ang focus po ng isang tao na punong-puno ng bitterness ang heart at hatred ay ang kaniyang sarili. Pero opposite po yan sa pag-ibig dahil ang pag-ibig, according to 1 Corinthians chapter 13 verse 5, please turn there. Ang pag-ibig, according to 1 Corinthians chapter 13 verse 5, hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Yan po ang pag-ibig.
Pero ang bitterness, sarili lamang po ang iniisip. At pinipilit ng bitterness ang sarili nitong kagustuhan. And I tell you, my dear brethren, kahit tayo ay mananampalataya na sa ating Panginoon, meron pa ring remnants of bitterness in each one of us if we are not careful. Kaya kailangan po nating gwardyahan ang ating puso laban sa lahat ng oversensitive attitude. Kailangan talagang gwardyahan po natin ang ating puso at isipan na hindi po tayo mag-dwell sa negative, na ang ating puso ay hindi po critical, na ang ating attitude ay hindi po censorious, always looking for faults in others, na na-overlook ang mga positive sa iba, na ma-magnify natin ang flaw, ang weakness, ang fault ng iba. Now, kung ang attitude na ito ay hindi po maingata o hindi po natin mamalayan itong disposition na ito, na nagfo-focus tayo sa negative things about other people, itong negativity na ito ay mag-breed po ng malis. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. At kung hindi po ma-check ang ating puso, we become so infected with a spirit of bitterness and fault-finding attitude that it overshadows everything. Yun ang sinasabi po ng salita ng Panginoon. Ang kondisyon na ito, for example, kung ang isang matanda ay ang kanyang kabataan ay puro pait at pasakit ang kanyang nararanasan. Now, in his old age, ay maaari pong ang kanyang puso ay pinaghaharian po ng galit at bitterness. Wala po siyang nakikitang mabuti sa kahit sino man. Puro mga negative ang kanyang nakikita sa ibang tao. And madalas, mean-spirited, mataray, talagang hindi makakausap. Kapag kinakausap mo itong taong ito or mga taong ito, nag-iiwan ito sa ating puso ng kabigatan, because these people look for some wrong always in other people. Now, maaaring mag-harbor tayo ng feelings na ito at maaaring temporarily ay maitago natin ito mula sa ibang tao. Nang puso natin ay punong-puno ng bitterness for a season. Maaaring ma-fake natin ang ating smile. Maaaring maikubli natin ang ating tunay na nararamdaman. Maaaring magsuot tayo ng facade, ng mascara of smiles and pretense. Hindi po sinasabi ni Apostle Paul na itago natin ang ating feeling of bitterness. Ang sinasabi po ni Apostle Paul, tanggalin, put away. Yun ang sinasabi ni Paul. Hindi sinasabi ni Apostle Paul that we will hide our feelings of bitterness and resentment. Paul is telling us to put them away. Kailangang i-deal natin ang bitterness and resentment na hindi po mamugad sa ating puso, because it is the beginning. Maaari po itong sumabog into outward expression of anger, katulad ng pagsigaw, katulad ng pag-hysterical. And when that happens, relationship is already broken. And that leads us to the second point, the progress. Ang beginning po ay ang bitterness and resentment na namumugad sa puso. When it progresses, anong mangyayari kung mag-progress ang resentment and bitterness sa ating puso? Ay talagang lalabas na ito sa ating bibig. Magkakaroon na ng rage, ng wrath and anger. Ang bitterness, hindi po yan magtatagal sa puso ng isang tao. Talagang lalabas at lalabas yan. Temporarily, maaaring maitago yan. But kinalaunan ay lalabas po yan. Kaya nga nakita po natin sa verse 26 ng ating teksto sa Ephesians chapter 4 na kailangan pong gwardyahan natin ang ating puso mula sa makasalanang galit. Galit na nagmumula sa self-centered love of self, irritation, kung naiinis tayo, kung ang mga bagay-bagay ay hindi nangyayari ayon sa ating kagustuhan.
So, yun po ang sinasabi ni Apostle Paul, na tanggalin po mula sa atin. At ang Greek word ng wrath na binanggit dito sa ating teksto ay thumos. Nang ibig pong sabihin is outburst of rage. And it is uncontrolled. Hindi na po ito nakokontrol. It is an outburst of passion. At ang sinasabi po ni Apostle Paul, put it away from you. Tanggalin po yan. Huwag pong kalungin. Because it can cause great harm to the body of Christ. Kaya nga sa isang pastor, isa ito sa mga qualifications. 1 Timothy chapter 3 verse 3. Anong sinasabi diyan? 1 Timothy chapter 3 verse 3. Nabasa ninyo yung salitang pugnacious diyan sa Tagalog palaaway. Isa ito sa mga qualifications. Hindi mahilig sa alak, hindi mapusok kundi mahinahon, hindi palaaway, pugnacious, hindi maibigin sa salapi. Palaaway, it refers to someone with a bad temper. Maari din itong i-interpret as bully. Marami pong mga pastors na namumulpito, nambubuli sa pulpito at saka sa kanilang Facebook account ngayon. But that is a disqualification para sa pastoral ministry. At itong galit na ito, it can degenerate into angry words, clamor and slander. Clamor, ang ibig sabihin ng clamor is shouting, yung pagsigaw. Ito po yung progress ng bitterness and resentment. Kinalaunan ay magmamanifest ito sa pagsigaw, outburst of temper, at nai-express ito sa salita na maanghang. At dahil ang galit po ay nakakahawa, it can result in shouting matches. Remember, kung merong isang sumigaw, nakakahawa po ang galit. So yung sinigawan, ang tendency din po niyan, sisigaw din. Kaya nga, sa barangay, yung mag-aaway yung mga kapitbahay. I lived in a squatters area when I was in high school. Talagang mabilis doon, madaling magpatawag ng meeting ang purok president. Kung meron pong dalawang nanay, for example, na nagsisigawan sa daan, sa kalsada. At yung mga kapurok, mabilis na pumunta doon. Grabe no, ang dalawang babaeng nag-aaway, madaling makagather ng crowd. Pero ang street preaching, wala ngang lumalapit. Kaya nga kailangan nating mag-employ ng sound system para marinig ng mga dumadaan sa kalsada ang pinipreach ng ating mga kapatid. Pero pag mag-away ang dalawang babae, talagang wala na talagang kailangan pang namamagnet yung mga tao. Ganon po nakakahawa ang anger. Kaya nga kapuri-puri ang isang tao kung kahit sinigawan na siya, hindi siya sumisigaw in return. Because the natural tendency is magsisigawan ang dalawa. Because anger is really contagious. Hindi po ito yung tipong, ang tinutukoy nito ay hindi yung tipong lumakas lang ang boses mo. Because when I preach, lumalaki din ang aking boses. When I lead Bible study, when I am passionate about the Word of God, lumalakas din ang ating boses. When we teach, hindi yan ang tinutukoy dito. Paul is talking about rage. Sumasabog ang Mayon volcano. And remember, itong bagay na ito ay nasa bawat isa sa atin. Wala pong exempted. Wala pong exempted, mga kapatid, mga kaibigan. Now, ano ba ang mararamdaman mo po kung merong sumisigaw sa iyo at nanghahamak sa iyo? Talagang napakalakas ng temptation to shout back also. Ang sabi po ng Proverbs chapter 15 verse 1. Kaya nga, bago pa ito mangyari, kailangang tanggalin na ang beginning. At ano yung beginning? Bitterness and resentment na namumugad sa puso ng isang tao. Proverbs chapter 15 verse 1. Nakapapawi ng puot ang sagot na malumanay, ngunit nagbubunsod sa galit ang salitang magaspang. You see? Nagbubunsod sa galit ang salitang magaspang. Kung ang ating salita ay magaspang,
pasaring, patama. Talagang nagbubunsod yan sa galit. Angry words of rage. Kinalaunan ay magiging harmful words na yan. Ang aim ng harmful word ay upang sugatan ang tao. Now, mag-ingat po tayo sa ating puso. Dahil kung meron pong mga nambubuli sa atin, kung meron pong calculated talaga ang mga words para tayo ay maging bitter. At kung tayo ay maging bitter nga, nag-succeed na ang taong iyon. And that is why, para sa mga tao na halatang-halata na ang words ay carefully chosen to hurt us and to pierce to pierce our feeling, talagang mag-ingat tayo. We should not make that person succeed. Kaya nga, pinipili niya ng careful yung kanyang salita para tayo ay saktan. Kaya nga, careful yung choice ng kanyang word is upang masaktan tayo. At kung masaktan tayo, nagtatagumpay na siya. So we cannot allow that person to succeed. And we need the grace of God na ma-distinguish natin. Grabe talagang carefully chosen ang words para lang talaga masaktan ako. At kung masaktan ako dito, nag-succeed na siya. We cannot allow him to succeed. Yan sana ang reasoning po natin. But it takes the grace of God to be able to reason like that. Marami pong mga nag-suicide. Maraming mga buhay na nadadamage because of words. Because of harmful words. And that is why mag-ingat tayo na hindi yan lalabas sa ating bibig. Pero lalabas talaga yan sa ating bibig kung namumugad ang bitterness and resentment sa ating puso. Ang salita po ay parang tabak na talagang sumusugat po sa isang tao at maaring makakadamage po sa kanilang buhay. Yun ang sinasabi po ng verse 29, Ephesians chapter 4, verse 29. Ang sabi po dito, anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Mag-ingat din tayo, kailangan din ng discernment. Kasi kahit words of encouragement ang lumalabas sa bibig mo pero wrong timing, kung wrong timing yan, hindi rin yan nakakatulong. Ang sabi po ng Book of Proverbs, kung ikaw ay kakanta to entertain a person na downcast in spirit, na nasa galit, it doesn't help. You better not talk at all. Mas mabuting walang salita na lumabas sa ating bibig. And we will just show our care to that person by just being there. Na hindi po tayo nagsasalita. Otherwise, mabansagan po tayo ng miserable comforters. Now, ang sabi po ni Apostle Paul, put it away from you. Itong mga ugali ng old man, put it away from you. So ganito po mag-progress ang resentment and bitterness sa puso ng isang tao. Magre-resulta po ito sa pagsabog ng ating bibig, pagsabog ng ating galit, at ang salita na lumalabas sa ating bibig ay makapaminsala. Pangatlo at panghuli, the culmination. Ang culmination po nito is yung tao na napagsigawan po natin at napagsalitaan ng maanghang na salita. Ang resulta po nito, magkakaroon po ng hatred ang tao na yan laban sa atin. Una tayong nagkaroon ng bitterness and resentment at hatred towards that person na express po ng galit natin na sumabog sa ating bibig. And ano po ang dulot niyan sa tao na ating kinamuhian? That person will also hate us in return. Kaya meron pong war. This is the culmination. At yung hatred na ito ay magre-resulta ng mga pakana upang masaktan ang iba. Yun ang nangyayari sa mga war. Yun ang nangyayari sa mga demolition job. Nagkaroon na ng malis, nagkaroon na ng deep-seated anger, and that anger can linger kahit sa maraming generations. Maraming generations. Ang salita na Griego na ginamit dito is krauge.
It simply refers to wickedness or evil. Because of your hatred, you go as far as devising evil to destroy that person or to harm that person. And then hindi ka na makakapag-deal sa kanya ng maayos. Meron ng tinatawag sa Greek language na blasphemia. Abusive language nang lumalabas sa bibig mo palagi. Harmful and damaging. You will always be thinking of ways na saktan ang tao na kinamuhian mo, or kung merong masamang mangyari sa kanya, ikaw ay natutuwa. And it leads to constant animosity. Ito po ang nakakawasak ng iglesia. This is what tears a church apart. Ang bagong buhay natin kay Kristo ay nagdidemand na makita ang bunga ng gentleness and mercy sa ating puso. Yun ang sinabi ni Paul sa Romans chapter 2 verse 17 hanggang sa chapter 13 verse 1. Romans chapter 12 verse 17, ang sabi po dito, huwag ninyong gantihan ang sino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, hanggang sa inyong makakaya ay makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang inyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya ay mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng ganito ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Ibig sabihin, mahihiya siya. Makukonsensya siya, parang nilagyan mo ng baga ng apoy ang kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang autoridad, sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos, at ang mga pamamahalang iyon ay itinalaga ng Diyos. There is instinct in each of us to be rebellious, kahit sa mga authority na itinalaga ng Diyos above us. Ang Christian child, meron pa ring tendency to be rebellious, to be disobedient to the parents. Kaya kailangan mag-ingat. Ang employee, meron talagang tendency na mag-resent at hindi magpasakop sa kanyang employer. Ang church member ay meron din tendency na mag-resent sa kanyang pastor. Ang sinasabi po ng salita ng Panginoon, ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang autoridad, sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos, at ang mga pamamahalang iyon ay itinalaga ng Diyos. And this is God's universal demand na mababasa natin kahit sa Old Covenant. For example, Exodus chapter 23, verse 4 to 5. Merong kaaway tayo, merong namumuhi laban sa atin. Ano ang ating gagawin sa mga taong iyon? Ang sabi po ng salita ng Panginoon, Exodus 23 verse 4 to 5, kung iyong makita ang baka ng iyong kaaway o ang kaniyang asno na nakawala, ito ay ibabalik mo sa kaniya. Kung iyong makita ang asno ng napupuot sa iyo na nakalugmok sa ilalim ng kaniyang pasan, huwag mo siyang iiwan sa gayong kalagayan. Tulungan mo siyang buhatin ito. You see, doing good to people who hate us. That command was given as early as the New Covenant. Now, sa bagong tipan, ito po ay bunga ng ating bagong puso at bagong pagkatao. Na-elevate ang standard dahil binago ng Panginoon ang ating puso. Ano nang pagtingin natin sa bawat tao? Each person is made in the image of God. Kaya mahalaga ang bawat person. Ito ang tema sa mga salita ng ating Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 21 hanggang sa 22. Sabi po nito, Matthew chapter 5 verse 21 to 22, narinig ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag kang papatay.
At ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat napupuot sa kaniyang kapatid ay mananagot sa hukuman. At ang sino mang magsabi sa kaniyang kapatid, Raka, ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, ulol ka, ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Ang blasphemy, mga kapatid, ay hindi lang yung magsalita tayo ng masama laban sa Diyos. We are also guilty of blasphemy kung magsalita tayo ng masama laban sa mga tao na nilikha sa wangis ng ating Panginoon. Kaya nga, ang feeling of bitterness and resentment, dapat ay burahin kaagad yan sa ating puso at isipan dahil nagbi-breed yan. Nagpa-progress po yan, mga kapatid, mga kaibigan. Matthew chapter 5 verse 23 hanggang sa 24. Ang sabi po dito, kaya't kung maghahandog ka ng iyong kaloob sa dambana, at doon ay naalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang kaloob mo. At humayo ka. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka magbalik at maghandog ng iyong kaloob. You see, as believers in the Lord Jesus Christ, we do not neglect, we do not take for granted the taking care of our relationship with fellow believers and with fellow men. So paano ba wakasan ang galit na yan, yung wrath, evil speaking, vindictive thinking? Remember, maaari po nating itago, ikubli ang ating galit or resentment or bitterness for a season. Magpapakita lang tayo ng peking ngiti. Magpapakita lang tayo ng amicable words in order to hide our true feelings. Pero hindi po yan ang kalutasan. Hindi yan ang lunas. Sabi ni Paul, hindi natin itatago ang ating bitterness. Sabi ni Paul, put it away. Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway, at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. So artheto, imperative po ito. Put it away. Ang ibig sabihin, put it away at once. Patayin ito ngayon din. So hindi dapat ito i-prolong pa. At kahit napaka-strong language po ang sinabi ni Apostle Paul dito, alam po natin na hindi po natin ito magagawa sa ating sariling kapangyarihan at sa ating sariling kalooban. Itong mga sinful passion na ito, hindi po mamamatay basta-basta. Nagiging posible lamang ito kung ang banal na Espiritu ay kumilos sa atin. We must be filled with the Holy Spirit. Yun po ang Sunday School po natin kanina. Now, hindi po sinasabi ni Apostle Paul na the moment na nagiging believers tayo ay automatic. Nawala na ito sa atin. Natanggal na lahat ng passion. No, we must strive. Kailangan po nating magsumikap. Kailangan po nating pansinin ito. Kailangan po tayong umasa sa pagkilos ng banal na Espiritu araw-araw. Sumunod sa leading ng banal na Espiritu at huwag nating pighatiin ng banal na Espiritu. Kailangan tayong magpakumbaba. Kailangan nating manalangin. Kailangan ipahayag natin ang ating kasalanan sa Diyos, pagsisihan natin, at iwasan ang anger and harshness. At kailangan pong constant ang ating pakikibaka laban nito sapagkat ang ating laman ay hindi po namamatay easily. And this is very important, Satan does not easily give up. Hindi po sumusuko si Satanas basta-basta. Kaya nga ang ugat ng bitterness ay kailangan pong madil. Every root of bitterness must be put away. Kailangan po ng pagbubulay-bulay. Why do I feel bitter? What is really the reason? Kasi maaring ang cause ng bitterness ay matago, maikubli, or in denial tayo. We have to face the fact that there is bitterness and resentment in us, and we have to meditate. Ano ba talaga ang rason nito? Figure it out, what causes the bitterness. And if the cause is identified, surrender it to God. Deal with the cause, because the cause is the root
And if the root is dealt with, kung ang ugat ay pinatay, mamamatay din ang stem at ang mga sanga nito. Kailangang i-confess natin ang ating kasalanan sa harapan ng Diyos. Kailangang magsipag po tayo sa ministeryong ito. Hebrews chapter 12, verse 14 and 15. Ang sabi po dito, Hebrews chapter 12, verse 14 and 15, pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan na kung wala nito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. Pakaingatan ninyo na baka ang sino may mahulog mula sa biyaya ng Diyos. Baka may ilang ugat ng kapaitan, di ba? Root of bitterness na sumibol at bumabagabag sa inyo at mahawa nito ang marami. You see, when you are bitter, you do not suffer alone. You do not suffer the misery alone. Yung sinasabi nilang misery loves company, ang bitterness po ay nakakahawa. Kaya ang Biblia ay mariing nagbibigay sa atin ng warning. Umiwas sa taong magalitin. Kasi kung kaibiganin mo ang taong magalitin, matutunan mo ang kaniyang kapamaraanan at ikaw ay magiging magalitin, magiging bitter din. Naway ingatan po tayo ng Diyos. And that is why we need the church. We need the people of God. We need to pray for one another. Para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo, this is the description of your life. You are hateful in the sight of God and you are also hating your fellow men. And when somebody wrongs you, there is this instinct attitude in your heart, instinct inclination to get even. But that is not the characteristic of a true child of God. The true child of God does not take vengeance because vengeance is mine, says the Lord. The true child of God is given the command to do good even to people who hurt us and who hate us. Kailangan po natin silang gawa ng mabuti. At sa paggawa natin ng ganoon, ang ating Diyos ang maluwalhati. So, if you are to specifically pray for fruit of this preaching tonight, pray that God will enable you to do good to those who hate you and to those who do you harm. We need the power of the Holy Spirit. Sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo, pagsisihan ang kasalanan ng hatred, ng bitterness, pagmamayabang, pagmamataas sa sarili, and come to Jesus Christ for cleansing and forgiveness. And the good news is that if anyone is in Christ, he is a new creation. Ang puso mo ba ay pinaghaharian ng puot at galit, pagkamuhi? Come to Jesus Christ. Repent of your sin and ask Him to give you a new heart. And those who come to Him, kailanman ay hindi po niya itataboy. Sa mga kapatid sa pananampalataya, kung ang ating puso ay natutukso na i-rewind palagi ang mga bitter experiences, mga karanasan natin, mga unjust treatment, i-rewind palagi for conscience sake and for Christ's sake. Yield not to temptation because yielding is sin. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa message ninyo sa gabing ito. We need the power of the Holy Spirit. We need the Holy Spirit in order to overcome temptation of bitterness and resentment, na upang matanggal kaagad at hindi na mamugad pa sa aming puso. Hindi na mag-breed pa. O tulungan ninyo kami, O Diyos. We need your grace to overcome it. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mawit po tayo ng ating closing hymn, Yield Not to Temptation. Yield not to temptation, for yielding is sin.
Tayo po ay manalangin. Help us, O God, to trust you more when we are being unfairly treated, to grow in wisdom kung paano kami makitungo sa ibang tao. If we treat others how they treat us, this is not what you require of us. What you require of us is to be better than that, always aiming for peace, always loving even to our enemies. Kaya tulungan nyo kami, O Diyos, na mas mag-mature sa area na ito, especially sa aming mga kapatid sa iglesia. Help us also not to be hypocrites, preaching love and patience but showing bitterness and provoking others. Kawaan niyo po kami, O aming Panginoon. Empower us by your Spirit. Give us wisdom. May we always glorify your name. This we ask in the mighty name of Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.